For today's video, magagawa tayo ng cabinet na varnish o doku varnish yung kanyang finish. Bali 4 doors lang siya, then 2 drawers or may hidden drawer siya sa pinaka ilalim niya. Kaya kung nasabi siyang hidden drawer niya, gawa nga na hindi siya nakikita o hindi siya pansinin na may drawer pa sa pinaka puting natin. Ayan. Yung kasi ang gusto may-ari kasi mayroong parang medyo nakalip ng konti yung ilalim niya. Sinuggest ko na nga lang sa kanya na wag na nating ilip, bagkos lagyan na natin siya ng hidden drawer sa pinakailalim niya. Ito yung pinakadadaan ng drawer guide niya. Ito sa isang pinaka-drawer niya. Ayan, ganyan ang ginawa ko sa kanya sa pinaka-drawer niya para medyo umangat siya kasi naka-inset yung gagamitin natin ditong drawer slide o yung door, rather yung pintuan natin i-inset kaya medyo kailangan ilip natin ng konti yan. Ayan. Yan ang pinakalalagyan ng ating drawer guide. Ayan. Ito yung sinasabi ko na fake na paa niya. Ayan. Lagyan ko lang siya ng curve na ganyan para at the same time meron na rin siyang handle. Ang handle lang na to, yun lalagyan ko lang siya ng groove sa pinakadoob niya para magkasya lang yung daliri mo. Ayan, ganun lang siya. Ayan. Ito yung pinakapaa niya. Ayan. Pinaka drawer face niya. Ito yung pinaka drawer niya sa pinaka center niya. Ayan. Bali dalawang klase nga palang assemble ko ng drawer dito. Itong pinaka isa na to, ito may salo sa ilalim o yung sinusuksok natin yung pinaka backing niya o yung kanyang pangsalo na plywood na 1/4. Pampasin niya paikot yan, meron tayo dyang susuksok na suutan ng plywood. Itong isa na to sa pinakailalim niya, hindi ko siya nilagyan ng groove para hindi na mabawasan yung space kasi 1 cm din yung nawawala kapag mayroon pa tayong groove sa pinaka suutan ng ating backing o yung plywood sa ilalim. Ayan. Ito yung sa ilalim niya. Ayan. Medyo malipis lang kasi ito kaya hindi ko na siya lalagyan ng groove na susuot pa yung plywood. Ganitong dalawang klase yung paggawa ko ng ating drawer. Ayan. Kasi maliit to kaya hindi ko na siya nilagyan ng groove. Ayan. Papasin nyo, flat lang siya. Ayan. Flat lang siya. Ayan. Sasapin natin dyan yung pinaka plywood niya. Unlike dito sa kabila, ayan almost 1 cm din yung mawawala kasi kapag nilagyan ko pa siya ng groove. Ito susuot natin yung plywood doon. Ito na yung ating pinaka pangsalo ng ating drawer. Ayan. Nagkakat na nga ako rito. Yan, nagyan ko siya stickle sa pinakadulo para tumibay naman siya. Pero kasi pagka sinususok na ganito, talaga napakatibay na nito. Talagang okay na siya. Pero ako, nilalagyan ko siya ng glue. At the same time, in-nailer ko pa yan. Pampasin nyo, kailangan square yan. Yan, bago ko siya in-nailer, yan, i-square ko muna siya. Pagka okay na, eskwalado na siya, yan, sa part na to, yan, mag-nailer pa ako dyan. Ayan, in-nailer ko pa siya para talaga namang mas matibay siya. Yan, ganoon. Kaya itsura niya. Kaya mas malinis tignan pagka naka-group siyang ganoon. Unlike dito sa kabila, ito naman sinasabi ko na dalawang klase. Yan, kailangan itong pinaka-backer niya, eskwalado agad yan. Yan, kailangan square na agad siya. Dahil yan ang magsasabi sa atin na kung square, kahit na hindi natin eskwalahin itong pinaka-drawer na to, yun na yung magiging eskwala natin. Ayan. Pero ganyan, tatako muna itong kabilang side, itong pinaka-front niya. Ayan, tatako muna siya. Bago ko itak siya, pagka-square niya, ayan, papansin nyo, hindi siya squared. Pero itong part na to, squared yan Kaya hatakin ko na lang siya na ganyan. Ayan, susunod ko siya sa plywood para eskwalado yung ating drawer. Ayan. Dito, hindi ako basta-basta nailer lang ginagamit ko rito para mas maging matibay siya. Pinapakuan ko pa siya ng diunong pako. Mas maganda kung yung may ulong gagamitin niya para mas maging matibay siya. Kasi finishing siya, medyo mahina siya dahil wala siyang ulo. Pwedeng mahugot nga. Pero may wood glue na rin naman kaya matibay na rin siya. Ito pinaka-drawer face ng ating center drawer. Sinuggest ko na nga lang din to sa may-ari na lagyan na siya drawer dito para mas maging maganda siyang tignan. Playing card ang ginamit kong spacer. Ayan. Tsaka ko siya ito-tornilyo o iba black screw doon sa pinakailalim. Ang gamit kong black screw dyan is 1 1/4 lang para hindi siya tumagos. Dito sa part na to, meron din tayo ditong adjustable shelf na ilalagay. Ito sinuggest ko lang din ulit to sa may-ari para mas maging maganda yung kalabasan. Ang purpose kasi na to, pagka mayroon siyang malaki na ilalagay, kung anong ilalagay niya, pwede niyang itaas or pwede niyang ibaba. Yan ang naging
suggest ko sa may-ari. Yan. Gumawa din ako dyan ng pattern para mabilis yung paggawa natin ng ating adjustable shelves. Ayan. Ito, ang gagamitin nga pala rito na pinaka-handle niya is flush handle. Yung magandang handle, yun nga lang, medyo mahirap siya ikabit. Gawa nga na kailangan pa natin siyang i-router yan, parang ganyan. Pero ako sanay naman na kaya mabilis na lang din. Ayan. Ayan. Meron tayong lalagyan ng handle na flush handle. Yan, mas maganda kasi tingnan yung flush handle para sa akin. Unlike yung mga ordinary handle na nakalutang. Yan. Yan, mas malinis siyang tignan. Yan. Mahirap lang siyang ikabit pero okay lang naman. Kailangan medyo matyaga ka lang din sa papaikatulan niya, mga ilalim na yan. Sa mga gilid-gilid niya, kailangan kasi matabas natin yun. Ayan, nagbutasan ako dito para sa pinaka-tornilyo niya sa ilalim. May tornilyo kasi pinaka-handle niya sa ilalim. Ayan. Lagyan ko din siya ng pinaka-groove niya, paikot para mas maging maganda, lalo yung ating pinto. Ayan. Nasanay na ako na laging gumagawa ng ganitong groove pang design niya sa pinto. Ayan. Para mas maganda siyang tingnan. Ang gagamitin ko nga lang pala dito pang haspi na-prepare ko na yung ating pang haspihan. Ayan, naka white na siya, naka metal epoxy primer, tsaka ko siya in acrylic white pa para mas maging maganda o matibay pa yung ating wood. Ayan, may haspi na siya. Ito, nakapag-haspi na ako dito sa pinakaloob niya. Hinaspihan ko rin para maganda siyang tignan. Ayan. Kahit hindi tayo magaling sa paghaspi o hindi tayo professional, gawa nga sa totoo lang first time kong naghaspi ng ganitong cabinet, yung malakihan. Yan, ito yung dalawang drawer niya, lalagyan ko din ng haspi yan. Ang ginamit ko nga pala dito tinting color is lamb black tsaka barred sienna. Yan, pinaghalo ko lang yung barred sienna tsaka yung lamb black. Yan, konting lamb black lang yung ginamit ko para papatay lang yung masyadong kulay, yung medyo brown kasi masyado yung kulay ng ating barred sienna. Lagyan ko lang siya ng color black. Yan. Gumamit din ako dyan ng mga paintbrush, yun ang ginamit ko pang haspi. Tsaka gumagamit din ako dyan ng tinting color na color black. Yan, para kasi sa haspi kasi ng kahoy o yung mga pinakabuko niya, meron siya something black, parang kulay black siya, lalo pagka yung matigas na yan, gano'n. Kaya parang may ibang kulay naman. Hindi kasi ako talaga professional sa paghaspi. Hindi katulad ng mga iba na talagang professional, magagaling yung kamay nila sa paggawa ng haspi. Ako hindi talaga ako ganun kagaling. First time ko nga lang ito ginawa sa ganitong cabinet. Hindi katulad sa malilit lang na cabinet. Ginagawa ko siya, pero siya, gumagamit ako madalas ng graining tools. Ayan. Pero ito nga, sinubukan ko gumamit naman dito ng brush lang at saka ng basahan sa paggawa ng ating haspi dito sa ating project na to. Ayan. Para maiba naman, kailangan talaga skill natin, talagang pinalalawak natin yan na sumusubok tayo ng ibang kasanayan para dagdag na rin sa ating skill. Ayan, brush nga na ginagamit ko dyan, tsaka damit or basahan. Ayan. Ayan, ganun lang. Ispatan ko muna siya ng tinting color black. Tsaka ko siya lalagyan ng mga bilog-bilog. Tsaka ko lang siya hagurin ng basahan. Ganun lang naman kasimple yung paggawa ko dito ng pinaka haspi o yung pinakabuko ng ating kahoy. Ayan. Para hindi masyadong plain, kasi pagka straight line lang may masyadong common yung straight line. Masyado na marami gumagamit ng common. Pag straight line lang kasi yung guhit na guhit lang, masyadong common yun o masyadong, para sa akin kasi masyadong madali. Kaya challenge ko yung sarili ko na gumawa ng ganitong mga experiment o ganito naman paghahaspi. Ayan. Hanggang sa pagtagal siguro baka masanay na rin ako na masanay, makagawa na rin ako ng iba't ibang mas magaganda pang haspi. Dahil sa first time nga lang din natin gumawa ng mga ganito, hindi talaga ako na-expect na magandang masyado kalalabasan na to. Yun naman, tama lang, ika nga.
Simple lang din naman siya. Lagyan ko lang siya ng konting design na yung pinakabuko niya. Yun lang na may dinagdag ko dyan. Dito medyo napaisip talaga ako dito ng konti dahil wala naman ako pinaparisa ng bukot. Wala talaga akong ka-idea kung paano gumawa ng mga buko. Kaya ganyan na lang naging itsura niyan. Yan. Sa buko naman kasi ng kahoy o yung mga haspi ng kahoy, talaga namang hindi siya pantay-pantay. Kaya hindi rin siya ganun ka-accurate na dapat masyadong maganda. Kaya nga talagang ganyan talaga yung mga itsura ng mga malalaking puno. Ayan. Pagka talaga yung puno biniyak mo yan, ganyan din talaga magiging itsura niya. Ganyan kalalaki. Ayan. Ito naman yung kabilang side. Ayan. Bali tatabi lang din nila kasi ito sa isang lalagyan ng mga plato. Tatabi lang nila ito dun. Kaya ang kulay kasi nun is para siyang nara o yung medyo red kasi siya, pero ako hindi red yung ginamit ko rito pang haspi. Ginamit ko nga rito yung ating Barchena tsaka Lamb-Black. Ayan. Tapos sprayan ko din naman siya ng konting bulletin red kapag nasa finishing part na tayo, para medyo mamula din siya. Ayun. Ang gusto kasi ng may-ari, wag lang lumayo. Although hindi naman kailangan sobrang parehas dun sa katabi niya, pero ang gusto niya lang is wag lang lumayo masyado yung kulay. O hindi pwedeng pintura, gawa nga na yung katabi na to ay varnish color siya. Pero yung varnish na color doon is walang haspi. Yung talagang plain na binarnisan lang siya bigla. Kaya naisip ko na lagyan din to ng konting design para medyo makakaiba ba, masarap sa mata, ganun. Malamig sa mata, kakaiba sa mata, yung ganun. Parang yayamanin tingnan, yung talagang sinasabi natin na nilagyan ng effort. Yan. Medyo matagal lang talaga yung naging proseso ko dito. Inaubos din ako na isang araw sa paghahaspi lang, dahil gawa nga ng first time ko lang talagang gumawa nito. Lalo itong pinakapinto na to, pinatuyo ko muna siya bago ko haspihan itong pinaka front niya, front door na to, kasi kailangan mapatuyo natin muna yan bago ko siya ipit ng sanding sealer, tsaka ko siya binaligtad. Yan. Yan. Ito na, gumamit ako ng graining tools dito sa pinaka gilid niya. Yan. Para siyang paluchina sa pinaka gilid niya, tapos solid wood naman dito sa pinaka gitna. Yan. Ito na yung ating na adjust na natin yung kulay niya. Ayan. Gumamit ako dyan ng sanding sealer na may kulay, o hinaluan ko ng Barchena. Yan. Pag natuyo yan, lilihain ko siya ng 1,000, then ispray ko naman siya ng clear gloss. Ayan yung pinaka-finish niya. Na-adjust ko na rin siya. Yan. Para medyo mamula siya. Ayan, nakapagtimpla na ako dyan ng clear gloss, tsaka na may konting bulletin red. Yan. Kung papasin nyo dyan, ayun yung mga ginamit ko dyan. May lacquer blue. Meron ako dito water white clear gloss. Yan. Water white clear gloss, sanding sealer, lacquer blue. Yan, lacquer blue. Nalalagyan ko siya ng lacquer blue kapag nag-abalos tayo. At the same time, ito, lalagay dito ng cleaner. Acrylic cleaner waiver yung ginagamit ko nga pala rito. Sa mga sanding sealer, boysen naman yung ating ginagamit. Kahit sa tinting color, boysen din ginagamit natin dyan. Yan. Ito nga yung ating Barchena. Yan, yung Barchena, hinalo ko yan sa sanding sealer para ma-adjust yung kulay niya. After nun, water gloss naman ako na ginamit, hinaluan ko naman siya ng bulletin red. Ayan, yan nga ito. Top coat na to Yung top coat na yan, na may color red siya. Ayan. Para medyo mamula siya ng konti. Ayan. Para hindi maiwan ko sa itatabi natin sa kanyang cabinet. Ayan. Dahil medyo pula ng konti yung ating tatabihan na to, kaya lagyan ko siya ng bulletin red. Yan, 1,000 grit. Yan, pinadaanan ko lang siya para matanggal yung pinakagaspang niya. Yan, papaikutan natin siya ng liha. Yan, 1,000 grit yan. Ayan, baliktaran. Ayan, talagang alalin dapat yung liha dyan para hindi magasgas o lumabas yung pinakaputi ng ating haspi. Yan. O lumabas yung pintura. Yan.
Tsaka siya pupunasan ng basahan. Yung basahan ginagamit ko dyan ay medyo basayan para talagang tanggal na tanggal. Kumapit yung alikabok sa basahan. Ganoon ako magpunas niyan. Yan. Ito top coat na to. K92 top coat na yan. Pinap coat ko na rin siya ng K92. Yung pinaka top coat na ginamit ko sa kanya, pinaka last coat niya isa K92, pero naka ano na rin yan, naka clear gloss lacquer na rin yan, pero mas minabuto ko pa rin na takpan pa rin siya ng K92 top coat para mas maging matibay siya, at the same time mas maging makintab siya. Yan, lihain lang muna agad natin mabuti bago tayo mag top coat. Ito yung pinaka-backing niya. Yan. Top coat lang natin to lahat. Ayan, K92 top coat na yan. Kanina clear gloss lacquer. Ngayon naman, after matuyo siya ng mga 2 hours, ayan, pinatungan ko naman na siya na dito ng ating K92 top coat. Bibuild na natin siya. Ito sinasaksak na yung pinaka-backing niya. Yung pinaka-backer board niya is disuksok nga siya. Ayan. Para madali siyang i-finish. Ayan. Pwede ko kasi siyang i-finish nang nakahiwalay yung ating backer board sa ating pinaka-cabinet. Ito draw natin sa center. Kapag wala na rin siya sa rito, wala na rin naman. Okay lang din naman kahit wala naman na yan. Ito pa niya drawer. Flash handle lang ginamit na natin dito. Ayan. Ayan. Dito naman sa pinto niya, gumamit naman ako dito ng C3 o inset na hinges. Inset. Soft close siya na stainless para hindi siya basta-basta kinakalawang. Ayan. Maganda na nga siyang tingnan. Ito na nga yung ating final product. Maganda na siya tingnan. Yan, adjustable shape dito. Isa. Para naman may kakaiba naman sa ating ginawa. Ayan. Papansin makintab siya. Gawa nga na K92 kasi ginamit natin dyan na top coat. Dito naman sa kabila. Kaya lahat siya merong sa kabila may adjustable shape. Dito naman sa pinakababa niya wala siyang adjustable shape. Pero meron naman siyang drawer. Ayan, diba? Meron talaga namang mas maganda siyang tignan. Na siyang drawer. At saka isa pa sa features nga na to sa pinakailalim niya, meron siyang hidden drawer. Ayun. Hindi siya halatang may drawer sa pinakailalim. Ayun. Ayun yung kanyang kabuang finished product natin. Papasin niyo sa pinakailalim niya, hindi siya halata na may drawer pa siya sa ilalim. Gawa nga na wala siyang handle. Ayan. Kahit na pwede tayo maglagay doon ng mga importanteng bagay, pwede rin naman. Hindi kasi siya halata na drawer pa pala siya. Ito yung ating pinag-practicean na wood design na ating cabinet. Yan, shout out sa may-ari na to na taga-Cabanatuan. Yan. Ganun lang guys, and thanks for watching.